Purihin ng Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Ako po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship. Ang muling nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo po ako sa pangumagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay ang awit, kabanatang 38, talatang 18. Ganito po ang sinasabi, aking ihahayag ang kasalanan ko, mga kasalanang sa aking gumugulo. Ang pamagat po na ating pagbubulay-bulayan ay konsensya o conscience. Napakalaking tulong sa atin ang paglalagay ng Diyos ng konsensya sa ating puso. Ito ay damdamin na di tayo napapalagay at di nakararanas ng kapayapaan. At ang madalas na dahilan ay kung nakagawa o nakagagawa tayo ng mali o nasasaktan natin ang damdamin ng ating kapwa. At higit sa lahat, nagkakasala tayo sa Diyos. Kung minsan ay dahil may dapat tayong gawing tulong para sa kanila, subalit di natin ito ginagawa. Tuloy, naging dulo nito ay kanilang paghihirap. May panahon na bawat isa sa atin ay binabagabag ng ating konsensya o sa maikling salita, kinukonsensya. Totoong napakahirap ng karanasang ito, pero dapat natin malaman na pinahihintulutan ng Diyos na maranasan natin ito upang matulungan tayong itigil natin ang maling ginagawa natin at tayo ay magbago at sikaping hindi natin ulitin ang mga pagkakamali. Pero kung minsan ang labis at wala sa lugar na pagkabagabag na ating loob o sobrang pagkakonsensya ay di rin nakabubuti. Napakahalaga na dapat din natin itong balansin o kontrolin sa tulong ng Diyos, sa pananalangin at pagbabasa ng salita niya. Halimbawa, baka isipin natin na wala tayong pag-asa at hindi tayo mapatawad na ating sarili mismo. Kung ganyan tayo mag-isip, baka tayo ay tuluyang masiraan ng loob dahil sa matinding lungkot. Ikalawang Korinto, kabanatang 2, talatang 7 at 8. At ang dulo nito ay kawalan ng pag-asa natin. Napakahalaga na marunong din tayong umunawa at magpatawad sa ating sarili. Dapat natanggapin natin ang ating kahinaan. Lumapit tayo sa Diyos at hilingin sa Kanya na tulungan at turuan niya tayo sa nararapat nating gawin para mapabuti ang sitwasyon. Muli, aminin ang pagkakamali natin, hilingin ang pagpapatawad ng Diyos. Awit, kabanatang 38, talatang 18. Lukas, kabanatang 11, talatang 4. Manalig tayo na patatawarin tayo ng Diyos kung talagang nagsisisi tayo. Ayon sa unang Juan, kabanatang 1, talatang 9, patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan dahil siya'y tapat at matuwid. Kapag nagawa natin ang masama ang iba, kailangan nating aminin yon at tumingin din ng tawad sa kanila. Hindi yan madali. Kailangan natin ang kapakumbabaan. Kapag ginawa naman natin yan, gagaang ating pakiramdam at mapanunumbalik natin ang maayos na kaugnayan natin sa ating kapwa at tayo'y mapapanatag. Mateo, kabanatang 3, talatang 8, kabanatang 5, talatang 23 hanggang talatang 24. Huwag po nating pag-alinlangan ang kabutihan ng Diyos. Ayon sa unang Juan, kabanatang 3, talatang 11 hanggang talatang 20. Sinabi na pwede tayong hatulan o pwede tayong hatulan ng puso natin. Ibig sabihin,
Baka sobrang sama ng tingin natin sa sarili natin at pakiramdam natin hindi na tayo karapat dapat mapatawad ng Diyos. Pero sinasabi sa atin ang salita ng Diyos na ang Diyos ay mas dakila kaysa sa puso natin. Alam niya ang lahat tungkol sa atin at talagang nauunawaan niya tayo pati na ang ating mga kahinaan. Alam niya na madalas tayong nakakamali. Awit Kabanatang 50 talatang 5. At tandaan niyang patawarin ang mga tunay na nagsisisi. Awit Kabanatang 32 talatang 5. Alalahanin na marami ring mga lalaki at babae na nakagawa ng mali pero nakonsensya sila at sila'y nagbago. Halimbawa po si Saul ng Tarsus na kilala bilang Apostol Pablo. Pariseo siya noon at pinagmalupitan niya ang mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Gawa Kabanatang 8 talatang 3 at Kabanatang 9 talatang 1 talatang 2 talatang 11. Pero nalaman niya na ang kinalaban niya ay Diyos mismo at Mesayas o Kristo, kaya't nagsisi siya, nagbago at naging mabuting Kristiyano. Tinanggap niyang pinatawad na siya ng Diyos at naglingkod po siya sa Diyos. Gayon din si David, na konsensya siya dahil sa kanyang paglapastangan sa pagkababae ni Bathsheba at pagpapatay sa asawa nito. Pero dahil na konsensya siya ay nagsisi at tumingin ng tawad sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay naglalayo na makonsensya tayo upang tayo magbago sa mali nating gawin. Nang sa gayon tayo magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos at tayo makamit ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Purihin ang ating Diyos na buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa lahat ng iyong kabutihan. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Amen. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa muli ninyong pakikiisa sa pangbagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Have a pleasant day.